gawin, huwag mo munang gawin. Ang isipin mo, yung mga bagay na kaya mo nang gawin. Sapagat alam natin na ang Panginoon ang siyang gagabay at magtuturo sa atin. Sabihin naman natin, bakit si Junias? Diba? Bata pa siya, subalit ginamit na ng Panginoon. Amen to that. Kaya tayo kapatid kaibigan, kung tayo gusto nating magpagamit sa Diyos ang totohanan, ibigay natin, isurrender natin ang lahat sa Diyos upang tayo gabayan at samahan ng ating Panginoon. Huwag ka mag-alala kung hindi ito kasing ganda uhusay ng ginawa ng iba. Basta gawin mo ang iyong makakayang gawin. Kung ikaw naman ay tinawag ng Diyos, bago ka pa lang, nakatayo ka na, gawin mo kung yan ang pinagagawa sa iyo ng Panginoon. Pero huwag mong iisipin ang sasabihin ng iba. Gawin mo ang makakaya mong gawin para mabigyan ng kalalatian ang ating Panginoon. Can you say amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Glory to the living God. Amen. Halimbawa, sa ating buhay, paano ko ang mga magagaling lang na preacher ang mga ngaral? Sabi natin, dapat si Benny Hinn o yung mga magagaling na nangangaral. Di ganito yung party ngayon dahil hindi naman ako magaling. No? Hindi ako kasing galing ng iba. Paano ko makapangangaral kung hahanapin natin ay yung mga, kung hahanapin nyo sa akin yung kagalingan o yung kukumpara nyo ako sa mga talagang evangelist na magagaling at matagal nang naglilingkod sa Diyos. Wala nang mangangaral sa atin. No? Di po ba? Paano kung yung magagaling lang na singers ang aawit at yung magagaling lang na manunugtog ang tutugtog sa ating simbahan? Hindi naman mabibigyan ng pagkakataon yung iba na gustong ialay ang kanilang mga talento sa Panginoon. Dapat lagi tayong may pagtitiwala sa sarili kung paano ka pinagtitiwalaan ng Diyos. Dahil tayo ay nilikha niya at tinawag upang maglingkod sa Kanya. Wala kang katulad sa mundo. Sabihin mo nga sa katabi mo, wala kang katulad sa mundo. Ikaw lamang ang may katangian nasa iyo ngayon. Sabi mo sa kapwa mo, sa katabi mo, ikaw lamang ang may katangian nasa iyo ngayon. Okay? Wala kang katulad sa mundo, Erna. Ikaw lamang yung may katangian nasa iyo ngayon. Kung ikaw man ay maganda, yung kagandahan mo, wala kang katulad dito. Ba't tumingin ka, Erna, kung meron kang kagandahan katulad nila? Wala. Naiba ang kagandahan mo. Diba? Hindi ka katulad ni Steny, ang kagandahan niya, hindi mo tulad. Sapagat ikaw ay naiiba. Wala kang katulad sa mundo. Amen? Tinitingnan ka ng Diyos kung paano ka gumagawa. Dahil yan ang gusto niyang gawin mo para sa Kanya. Meron kang tamang katalinuhan at abilidad na siya nagplano upang magkaroon ka nito. Totoo, meron lagi na may higit sa iyo. Subalit walang sino man ang magiging ganyan-ganyan na katulad mo. Amen? Diba? Totoong merong laging mahihigit sa atin. Pero tayo lang yung may ganitong katangian. No? Amen po ba? Kaya walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Higit ka man sa akin, subalit pareho tayong pinili ng Diyos. Higit ka man sa akin, pero pareho tayong mahalaga sa paningin ng Diyos. Higit ka man sa akin, pero pareho tayong tinawag ng Diyos. At walang magiging ganyan-ganyan na katulad ko, katulad mo. Amen? May hihigit sa inyo, subalit ikaw lang ang may katangian yan. Nag-iisa ka sa mundo. Amen? Can you say amen? Amen. Ang kagwabuhan ni Brother Ray, natingin ako. Kapatid sila ni Sister Jill, pero hindi magamukha ka nila ganda. Diba? Dahil si Brother Ray lang ang may katangiang ganyan-ganyan. At naiiba ka sa mundo. Amen po ba? Ikaw ang kanyang regalo sa mundo. Napakasarap, ano? Regalo tayo sa mundo ng Diyos. Tamang-tama sa mga katangian mo. Pwede mong angkinin ang mga katangian ito at palaguin mo mabuti. Galing si Amy, inassign na ni Sister Dan, no? Na mag-live next month. Pwede mong angkinin ang mga katangian yan at palaguin mo mabuti, Sister Amy. Amen? Sapagkat regalo ka sa church na ito at tamang-tama yung mga katangian mo para tumayo sa pulpito at mag-lead ng mga songs. Can you say amen? Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah! Glory to the living God. Amen.
Ang gusto kong tandaan natin, isang araw, magbabago ang ating kaanyuan. Amen? Ako, pag tumitin sa sarili eh, minsan, masayang malungkot. Bakit? Hindi na ako sa sarili ko, kahit magpabata na magpabata, na nakikita pa rin yung pagkakaroon ng edad. No? Di po ba? Hindi man mawala o mabawasan ang ating lakas, hindi ka na makapag-iisip kagaya ng dati. No? Hindi po ba? Yung mga nakakaedad, nagiging malilimutin. Ang dalayan ko sa Diyos, huwag naman ako maging Alzheimer's. Ano ba sa Tagalog yun? Ulianin. Amen. Ulianin. No? Huwag naman sana akong sumapit sa ulianin. No? Sapagat talagang isang araw, magbabago ang ating kaanyuan. Dati, walang wrinkles. Ngayon, puro wrinkles. Itinatago lang ng bangs. No? Buti na lang may bangs nakatago. No? Dati, di ba, yung bayat ang mukha. Pero ngayon, talaga namang pumabagsak na. Bakit? Kasi nga isang araw talaga makikita nyo ang sarili nyo na mababago ang inyong kaanyuan. Amen? Huwag nyo sabihin, mananatili kayong bata. Isang araw, tatanda ka rin. Kaya huwag nating apihin ang mga tumatanda. Dahil isang araw, tatanda ka rin. Amen? Tatanda ka rin. Dati ako'y kasing bata nyo. Subalit ngayon, ewan ko. No? Di po ba? Isang araw talaga darating sa atin yung pagbabago ng ating buhay, ng ating katawan, ng buhay natin. Okay? Hindi ka man mawala sa mundong ito, pero mababago ang iyong lakas. Maaaring mawala ang kahit sino sa iyong buhay. Kaya ni Pastor, nawala agad. Paano na kung magkakaganon? Saan mo ibabatay ang iyong pagpapahalaga sa sarili? Ang iyong lakas. Kung ang iyong pagpapahalaga ay batay lamang sa iyong katangian, karunungan, pinag-aralan, kabataan o abilidad, sa gayon, ang iyong pagpapahalaga sa sarili ay mawawala ng kabuluhan at masisira. Ang isang bagay lamang na mananatili, ang isang bagay lamang na hindi makukuha sa inyo, ay ang iyong relasyon sa Diyos at ang iyong kahalagahan sa Panginoon. Do you agree with me? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Glory to the living God. At iukit o ikintal sa inyong buhay ang pangalan ng nagmamay-ari sa iyo. Ibig sabihin, lagi nating ilagay sa ating isipan, sa ating puso, ang pangalan na nagmamay-ari sa atin. Ano ba ang pangalan na nagmamay-ari sa atin? Jesus. Nilikha ka niya sa sarili niya mga kamay at isinulat ang kanyang pangalan sa iyong buhay. At ang iyong halaga ay matatagpuan sa nakaukit na yon. Pag-aari ka ng Diyos at gusto niya gamitin ang iyong buhay. Handa ka bang pagamit sa Diyos? Okay. Malapit nang dumating ang Panginoon. Magamit na tayo mga kapatid. Upang hindi lang tayo maligtas, kundi ang mga nasa kapaligiran natin. Amen. Nilikha ka niya at ikaw ay sa Kanya. Ikaw ay kakaiba sa lahat. Ikaw ay special. Dahil ikaw ay special sa Diyos. Sabi mo sa katabi mo, special ka sa Diyos. Walang pwedeng pumalit sa iyong katayuan sa Kanyang puso. At wala din kahit sino ang pwedeng kumuha ng iyong lugar dito sa mundo. Sapagkat ikaw ay nag-iisa. Nag-iisa kang si Sister Dam. Nag-iisa kang si Sister Noemi. Ikaw ay kakaiba sa iba. No? Wala din kahit sino ang pwedeng kumuha ng iyong lugar dito sa mundo. Nag-iisa ka. Dahil mahal na mahal ka ng Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, mahal na mahal ka ng Diyos. I would say, God bless us all. Palakpakan po natin ang kayong hallelujah. Amen. Lahat lamang ang galing ng Brother Day. Tayo lahat ay tayo.